Fairly POV. Bumalik ako sa ospital. Nagulat ako dahil ayon sa doktor ay pirma ko na lang ang kailangan para masimulan na ang operasyon ni Lola. Maski piso'y wala na akong babayaran dahil bayad na ang lahat. Ang bilis namang kumilos ng amo ko. Iba talaga kapag mayayaman. Ang bilis ng mga aksyon. Ayon kay Aling Babot ay pwede ako magsimula sa oras na makalabas na si Lola sa ospital. Nakakatuwa dahil hindi ako minadali ng amo namin na magtrabaho agad. Nagpapasalamat ako dahil binigyan pa ako nito ng oras na maalagaan si Lola hanggang sa makalabas lang ng ospital. Hindi bale, magpapasalamat na lang ako sa amo namin sa oras na magkaharap kaming dalawa. Tagumpay ang operasyon ni Lola. Tuluyan na natanggal ang bala sa ulo nito, kaya naman sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos at amo ko na tumulong sa amin. Oo, para sa akin ay tulong na rin ito. Wala naman kasing magpapabali ng ganong kalaki. Kaya pinapangako ko talaga sa sarili ko na gagampanan ko ng maayos ang trabaho ko. Sa oras na magsimula na ako, aalagaan ko ng mabuti si Marcus. Inabot ng 1 buwan bago tuluyang makarecover si Lola. Nakakapagsalita na rin ito ng maayos, hindi katulad noong unang mga linggo. Feli, pasensya ka na dahil palagi na lang akong nagpapabigat sa'yo. May luha sa mata na sambit ni Lola. Medyo hirap pa rin itong magsalita. Hinawakan kong kamay niya. Lola naman hindi ka pabigat sa akin, okay? Mahal na mahal kaya kita. Kaya gagawin ko lahat para sa'yo. Nagsimula akong umiyak. Akala ko talaga, Lola, ay iiwan mo na ako. Huwag mo kong iiwan ha. Kapag nawala ka, wala na magtatanggol sa akin kay Kuya Corton. Hindi pa pwedeng kumain si Lola. Nagkasya kami sa pagbasa sa labi niya ng tubig gamit ang maliit na straw. Kinuwento ko kay Lola ang tungkol sa magiging trabaho ko. Maging kung paano ko nakilala ang 3 babae, pati ng batang si Marcus ay kinuwento ko sa kanya. Maging si Lola ay natuwa nang malaman na may bata nang lumapit sa akin sa kabila ng anyo ko. Kinuha ko ang singsing na ginawa kong pendant sa mumurahin kong kwintas. Nakuha ko ito sa ospital nang bumalik ako. Ayon sa nurse ay itong singsing na ito lang ang nakita sa bulsa sa suot kong bestida. Hindi naman mukhang mamahalin ito pero tinatago ko ito ng maigi dahil pakaramdam ko ay dapat ko itong ingatan. Inabot pa kami ng 2 linggo bago na-discharge sa ospital. Pagka-uwi namin sa bahay ay naabutan namin si Kuya Corton na namumulang mata. Halatang lango din ito sa alak. Kumakalat din sa maliit naming bahay ang mabahong amoy ng usok na galing sa sigarilyo nito. Nang may pasok ko si Lola sa kwarto ay galit akong lumabas. Kuya Corton, nakita mo na nga dumating kami ni Lola pero hindi mo malang siya kinamusta? Nagahalong sama ng loob at galit ko sa kanya. Aba, anong gusto mong gawin ko? Magpa-party sa pagbabalik nyo? Padas ko ditong tumayo at nilapitan ako. Tumatapang ka ng pangit ka. Dinuro nito ng paulit-ulit ang noo ko. Gamit ang hintuturo. May pinagmamalaki ka na bang pangit ka ha? Kumuyom ang kamao ko. Sumusobra na to. Sa galit ko'y tinula ko siya palayo sa akin. Bakit bang sama-sama mo? Wala naman akong ginagawa sa'yo, Kuya Corton. Bakit ba galit na galit ka sa akin? Kung hindi mo matagalan ang kapangitan ko, ay wag mo naman sanang idamay si Lola sa galit mo sa akin. Lumuluhang wika ko. Naipon na lahat sa dibdib ko ang lahat ng mga ginagawa niya sa amin ni Lola. Hindi mo malang kami pinuntahan sa ospital. Hindi mo malang dinalaw si Lola. Bakit ba ganyan ka? Dagdag ko pa habang umiiyak. Ngayon ko lang nakitang natigilan si Kuya Corton. Bakit parang naiiyak ito? Hindi ikaw si Feli. Hindi ikaw ang pinsan ko. Tumalikod si Kuya Corton. Halatang umiiyak ito. Mas lalo kong naluha sa sinabi niya. Hindi talaga nito matanggap na ganito ng mukha ko. Mas mabuti pa sana na bumalik ng alaala mo para malaman mong lahat. Hindi ko kayang makita ka dahil nakukonsensya ako sa nangyari sa'yo noon. Wika ni Kuya Corton bago padabog na iniwan ako. Wala akong nagawa ko hindi ang umiyak na lang. Hindi ko siya masyadong maintindihan sa mga sinasabi niya. Bakit siya makukonsensya? Ang sabi ni Lola ay aksidenteng nasunog ang bahay namin noon. Samantala, galit na sinuntok ni Corton ng pader ng paulit-ulit hanggang sa dumugo ang kanyang kamao. Isa siya sa mga dumukot noon kay Luna. Oo, si Luna at si Fel ay iisa. Nang iwan ng mga kasamahan niyang nasusunog na bodega, ay nagmamadali siyang bumalik pagkatapos iwan ng anak ni Luna
sa gilid ng daan kung saan itsak na makikita to ng mga pulis. Nung una ay wala siyang balak na iligtas si Luna dahil ang utos sa kanila ay sunugin ng bodega kasama si Luna sa loob. Pero naalala niyang kanyang pinsan na si Feli, nakamamatay lang sa sunog. Bigla siyang nakaramdam ng awa dito. Nailigtas niya si Luna subalit matindi ng damage nito sa katawan. Halos hindi na ito makilala. Nang magising ito'y nalaman niyang wala itong maalala, kaya naman may naisip siyang plano. Sinabi niyang ito si Feli para sumigla agad ang lola sita niya. Sa tuwing nakikita niya si Luna ay kinakain siya ng kanyang konsensya. Dahil siyang isa sa may kagagawan kung bakit nagkaganito ang anyo nito. Ngayon ay nagagalit siya sa kanyang sarili. Bakit niya nagawang saktan ang taong nasira ang buhay dahil sa krimen na kinasangkutan niya? Pumayag siyang sumama sa grupong kumidnap noon kay Luna dahil sa kondisyon ng lola sita niya. Hindi siya ganito noon. Patawad sa inyo ni Lola Luna. Tumatangis na mupo si Corton habang puno ng pagsisisi ang dibdib. Babawi na lang siya sa dalawa. Lalo na kay Luna. Pinilig ni Corton ang ulo. Hindi na ito si Luna dahil si Feli na ito ngayon. Hanggat hindi bumabalik ang alaala ni Luna, ay mananatili itong si Feli. Pinapangako niya sa sarili niya na sa oras na kailanganin itong tulong ay tutulungan niya ito. Feli POV. Natigilan ako habang nagtataka na nakatingin sa mga pagkain na nakahain sa mesa na si Kuya Corton ang naghanda. Hindi makapaniwalang nakatingin ako sa kanya. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Kakain na tayo kaya akain mo na si Lola palabas ng kwarto niya. Utos nito habang nagtitimpla ng orange juice sa isang pitchel. Hoy Feli, bingi ka ba? Untag niya sa akin. Napapitlag ako at nagmamadaling pinuntahan si Lola Sita sa kanyang kwarto at inakay papunta sa aming maliit na kusina. Nang makita ni Lola si Kuya Corton na nag-asikaso ay ngumiti ito imbis na magtaka. Salamat naman at natauhan ka na rin, Corton. Naalala ko na dati ka namang talagang ganito. Maasikaso't maalaga sa amin ni Feli. Medyo hirapan na bigkas ni Lola. Nakaramdam ako ng panghihinayang dahil wala akong maalala sa nakaraan. Kung hindi lang sana na walang memorya ko, ay hindi ko sana nakalimutan ang masasayang alaala na meron ako. Kasama sila Lola at Kuya Corton. Napatitig ako sa sinigang na nasa mesa. Hindi ko magawang sumandok at tumikim ng luto ni Kuya Corton. Paano kung may lason pala to? Huwag kang mag-alala, Feli. Walang lason yan. Wika nito bago na unang sumandok at humigop ng sabaw. Napakamot ako sa ulo. Mukhang nabasa nitong nasa isip ko. Hindi naman ako masisisi na mag-isip ng hindi maganda. Sa loob kasi ng 3 taon ay hindi ako nakatanggap na magandang trato sa kanya. Kaya naman nakakapanibagong asal nito ngayon. Halos isukat isumpa ni Kuya Corton ang mukha ko kaya nakapagtataka na ganito ito ngayon. Muntik ko nang maibuga ang iniinom kong tubig. Nang magsimula si Kuya Corton na subuan si Lola. Kumain ka ng marami, Lola. Iinom ka pa ng gamot. Ani nito. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo, Feli. Lola, alam kong hindi naging magandang asal ko nitong nakaraang taon. Patawad sa inyo. Hayaan niyo't babawi ako sa inyong dalawa. Madamdami na sambit ni Kuya Corton. Wala akong makapa na pagsisinungaling sa boses nito. Halatang sinserito sa kanyang sinasabi. Patawad. Hindi ko na maibabalik ang mga masasakit na salitang sinabi ko sa iyo, Feli. Pero maniwala ka, nagsisisi na ako. Gusto kong bumawi sa iyo. Alam kong gago at maraming kasalanan sa iyo. Sa ngayon, hindi ko pa masasabi sa iyong lahat pero umaasa ako na balang araw ay maintindihan mo din ang lahat. Baka hulugan pa nitong dugtong. Hindi lang ako naiiyak, maging si Lola Sitay ganun din. Masaya akong marinig yan, Kuya Corton. Lumuluhang sambit ko. Sobrang tuwa sa puso ko ngayon dahil sa wakas ay tanggap na ako ng pinsan ko. Wala na akong ibang kaanak bukod sa kanila ni Lola, kaya naman sobrang saya ko ngayon dahil pakikitunguhan na ako ng mabuti ng pinsan ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon ay kumain kaming 3 sa mesa ng masaya at nagtatawanan. Nalungkot si Kuya Corton nang sabihin ko na magsisimula na akong magtrabaho para pambayad utang sa perang pinang-opera kay Lola. Pero nangako naman ito na tutulungan akong magbayad habang nagtitinda at inaalagaan si Lola. Hindi kasi pwede na walang kasama si Lola kaya nagpasya kami na magtinda na lang siya sa tapat ng bahay namin habang inaalagaan si Lola. Hinatid ako ni Kuya Corton at Lola sa kanto
kung saan naghihintay ang sasakyan na magdadala sa akin sa mansyon. Feli, mag-iingat ka ha. Palagi kang tatawag sa amin ng kuya mo. Lumuluhang yumakap sa akin si Lola. Hindi pa man ako nakakaalis ay nalulungkot na ako. Hindi kasi ako sanay, hindi makita si Lola sa loob ng isang araw. Tiis lang Feli, makakaraos din kayo, isip-isip ko. Nagpaalam na rin si Kuya Corton sa akin. Nagbilin pa ito na kapag may naalala ako ay sabihin ko lang daw sa kanya para matulungan niya ako. Habang sakay ng itim na van ay panay ang luha ko. Inaalo naman ako ni Aling Babot kasama kasi ito sa nagsundo sa akin. Masasanay ka din Feli, ganyan talaga sa simula kapag mamamasukan ka. Pagdating namin sa mansyon ay nagtaka ako dahil naabutan naming umiiyak si Marcos. Pero si Aling Babot ay wala akong makitang pagtataka sa kanya. Nang makita ko ng paslit ay kaagad na tumakbo agad ito sa akin at yumapos kaya naman agad ko tong binuhat. Mamster, si Daddy, ayaw niya po sa akin, hindi niya ako love. Lumuluhang sabi ni Marcos sa pagitan ng pag-iyak habang nakasubsob ito sa dibdib ko. Hindi yan totoo Marcos, walang daddy at mommy na hindi love ang baby nila. Lalo na kung kasing cute mo sila, alo ko sa kanya. Hinaplos ko ang likuran niya, sa kabila ng sinabi ko hindi pa rin siya tumahan. Kaya naman nagtataka na tumingin ako kina Aling Babot at Ate Rose. Nakita kung paano sila nag-iwas ng tingin sa akin. Mamster, from now on, love mo na ako ha? Please, dito ka lang sa house namin until I grow up. Umiiyak manidam akong lambing sa maliit na boses ni Marcos. Hindi ko alam kung bakit tumango ako. Maging ang puso ko ay sumang-ayon sa gusto niya at nangangakong hindi aalis sa tabi niya. Siguro dahil natutuwa ako at naaawa sa kanya. Siya kasi ang unang bata na nagkagusto sa akin. Pero at the same time ay naawa ko sa kanya dahil wala siyang kinalakihan na ina. Kinuha saglit ni Ate Rose sa akin si Marcos nang tumahan to. Si Aling Babot naman itinuro sa akin na magiging kwarto ko. Nabigla pa ako dahil katabi lamang to ng kwarto ni Marcos. Malaki at magandang magiging kwarto ko. Naka-aircon pa ako at mayroong malaking kama. Feli, wala kang ibang gagawin sa mansyon kung hindi ang alagaan si Marcos. Naintindihan mo ba? Tumango ako kay Aling Babot habang abala ko sa pag-ayos ng mga dala kong damit. Huwag mo siyang hahayaan na pumunta sa dulong kwarto kung nasa ng kwarto ni Sir. Natigil ako sa pag-aayos ng mga gamit ko tumingin kay Aling Babot. Eh bakit po bawal? Hindi ba kwarto naman yun ng daddy niya? Punot ang noon na tanong ko pa. Dumaan ang lungkot sa mukha ni Aling Babot. Halata din ang pagkabalisa nito na para bang may gusto siyang sabihin sa akin. Pero sa huli ay nag-iwas na lang ito ng tingin. Basta makinig ka na lang sa bilin ko, Feli. Hindi ko maintindihan kung bakit bawal magpunta sa kwarto ng amo namin ang sarili nitong anak. Kahit anong isip ko ay wala akong maisip na dahilan. Hindi tuloy ako makatulog sa kakaisip. Kakatulog lang ni Marcos kaya naman nagtungo na ako sa kwarto ko para matulog at makapagpahinga. Akala ko sila Ate Rose at Aling Babot lang ang naninilbihan sa mansyon na ito. Pero hindi naman pala. Maraming kasambahay, mga drivers, hardenero. Yun nga lang walang nagtatagal na yaya ni Marcos na hindi ko rin alam kung bakit. Mabait na bata naman kasi si Marcos kaya bakit walang nagtatagal na alagaan ito? Hindi kaya dahil sa amo namin? Naalala kong biglang narinig kong ingay noon dito sa mansyon. Base sa ingay na yon ay parang may nababasag o nagwawala na ewan. Napalunok akong bigla. Paano kung dahil pala dito kaya walang nagtatagal na yaya ni Marcos? Ngayon pa lang ay kinakabahan na ako. Huwag naman sana ako makatanggap ng pagmamalupit dito kung sakali. Ito ang kauna-unahang trabaho ko kaya naman pahahalagahan ko ito at gusto ko magtagal dito. Bukod pa roon ay gusto ko ng batang si Marcos. Magaan ang loob ko sa kanya kaya naman gusto ko siyang alagaan. Nakaramdam ako ng uhaw kaya naman tumayo ako para magpunta ng kusina. Pagbukas ko ng pinto ay muntik na ako mapatili sa gulat nang makita si Marcos sa labas ng kwarto ko. Luhaan ang mukha nito at halatang takot na takot ito. Mamster, I saw a shadow again outside my room. Natatakot ako. Agad ko siyang binuhat para patahanin. Mukhang nananaginip to ng masama. Dito ka na lang matulog sa kwarto ko, Mamster. Please, don't leave me here. Natatakot po ako. Every night akong pinupuntahan ng shadow. I'm scared, baka one day kunin niya ako. Umiyak na sabi ni Marcos na halatang takot na takot. Dinala ko siya sa kwarto niya at maingat na inilapag sa kama niya. Mas mabuti pa na samahan ko na muna siya nang sa ganon ay makatulog ito. Nananaginip ka lang Marcos, walang shadow na kukuha sa'yo.
Saka sa tingin mo ba papayag ako na kunin ka niya? Hindi no. Nginiwi kong mukha ko katulad ng napapanood kong ginagawa ng mga monster sa mga movies. Sigurado na matatakot sila sa kapangitan ko. Kaya tatakbo na sila palayo. Biro kong dagdag sabay tawa kunwari. Nagtagumpay naman ako na pag-aanin ang loob ni Marcus. Nakita ko siyang ngumiti. Thank you, Momster. Good night. I love you. Humihikab na sambit nito at maya-maya pa ay nakatulog na ito. Samantalang ako ay natulala. I love you daw. Sobrang saya nang dulot na sinabi ni Marcos sa akin kaya naman halos hindi mawala ang ngiti sa labi ko. Kaya maging ang uhaw ko ay nakalimutan ko na sa labis na tuwa. Ganito pala ang pakiramdam kapag may taong nagsabi sa'yo na mahal ka niya. Binalot ko ng blanket si Marcos at saka ito hinalikan sa noo bago ako nagpunta sa kusina. Madilim man dahil patay ang mga ilaw ay hindi ako nahirapang tunguhin ang kusina na para bang sanay na sanay ang aking katawan sa lugar na ito. Napapikit ako na biglang nagsibuka sa mga ilaw sa paligid kasabay ng pagdilat ko ang pagsulpot ng isang lalaki sa aking harapan. Sa hindi malamang dahilan ay biglang tila paghinto ng aking paghinga habang nakatingin ako sa kanya. Mula sa medyo kulot niyang buhok, mapulang labi, magandang mga kulay abong mata, matangos na ilong. Lahat sa kanya ay perpekto. Simula nang magising ako 3 taon nang nakakaraan, ay ngayon lang tumibok ang puso ko ng ganito kabilis sa harap ng isang lalaki. Hindi ko maipaliwanag kung bakit naghahalo ang tuwa, lungkot, sakit at pangungulila sa puso ko. Bakit ganitong nararamdaman ko? Isip-isip ko habang nakahawak sa tapat ng dibdib ko, habang lumuluha ako. Bakit gusto kong tumakbo palapit sa kanya at makulong sa bisig niya? You are fairly right. Saka lamang ako natauhan na marinig kong malamig niyang boses. Walang bakas na anumang emosyon ang kanyang tinig. Ganon din ang kanyang mata, wala tong buhay. Maging ang kapangitan ko ay parang baliwala lang sa kanya. Take care of my son. Gawin mong trabaho mo ng maayos at wala tayong magiging problema. Sad nito bago ako iniwan. Saan daw? Kung ganun ay ito palang daddy ni Marcos. Ngayong alam ko na kung kanino namana ni Marcos ang kulot niyang buhok at kulay ng kanyang magandang mata. Pinahid ko ang luha ko at sinundan ng tingin ng malapad na likod ng amo ko. Hindi ako makapaniwalang napakagwapo pala ng amo namin. Para itong artista. Hindi lang basta gwapo, matangkad at matipuno din ang pangangatawan. Humawak ako sa dibdib ko na hanggang ngayon ay malakas pa rin ang pagtibok. Bakit ba ganitong nararamdaman ko ngayon? Lahat ng ito'y bago sa akin at hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ang kapal ng mukha ko dahil humiling ang puso ko kanina na makulong sa bisig niya. Nakakahiya ako? Ano ba tong iniisip ko? Sa pangit kong ito'y nagawa ko pang mangarap. Nakakita lang ako ng makisig ay halos nabaliw na ako. Hindi to tama. Hindi dapat nangangarap ang pangit na katulad ko. Pero bakit pamilyar ang mukha ng amo ko sa akin na para bang nakita ko na siya noon? Pinilig kong ulo ko. Imposible naman yun dahil tsak na ngayon pa lang kami nagkita. 3 baso ako ng tubig. Nakakauhaw pala na makakita ng nilalang na halos perpekto na. Hindi maalis sa isip kong mukha ng amo ko. Pinilit ko matulog pero hindi ako dinalaw ng antok. Paano sa tuwing pipikit ako ay mukha ng amo ko nakikita ko? Ito ba ang tinatawag na crush? Napangiwi ako sa aking naisip. Sa edad kong 24 hindi ko alam kung nagkanobyo na ba ako noon bago pa ako madisgrasya. Pero tsak naman ako sa isang bagay ngayon. Malabong magkanobyo pa ako dahil sa kapangitan ko ngayon. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Tulog pa si Marcos kaya naman tumulong na muna ako kay Ate Rose at Aling Babot sa gawain sa mansyon. Pinigilan naman nila ako pero nagpumilit ako. Wala naman kasi akong gagawin. Kaya imbis na tumungangay tutulong na lang muna ako sa kanila. Saka ang totoo ay meron pa akong ibang dahilan. Hinihintay ko na bumaba ang amo namin para makita siya. Hindi ko alam kung bakit pero may parte sa puso ko na gusto ko siyang makita. Pero mundo ko lang yatang lumiwanag nung bumaba ang amo namin. Lahat kasi sila'y parang natakot. Tangi ako lang ang natuwa. Napansin ko rin ang pagbabago ng aura ng paligid. Parang biglang dumilim at natahimik lahat bigla. Nang batiin ng lahat ang amo ko, ay wala man lang itong naging tugon maski ang tumango hindi nito ginawa. Tila walang pakialam sa paligid na umupo lang ito. Shit! Hindi ba't sinabi ko na huwag niyong lalagyan ng cream ang coffee ko? Tanga ka ba? Bulyaw ni Sir Morpheus sa kasambahay na nagtimpla ng kape nito. Maliit lang na trabaho pero nagkakamali ka pa. Maging ako'y napapikit sa lakas na sigaw nito. Padabugtong tumayo-tumalis habang sunod-sunod na nagmumura.
Habang nakatanaw ako sa likuran niyang papalayo ay hindi ko maiwasan ng mapaisip. Ganito ba talaga ito noon pa? Ngayong alam ko na kung bakit tila takot ang lahat sa amo namin. Naikwento sa akin ni Aling Babot na malaki na daw ang pinagbago ng ugali ni Sir simula nang mamatay ang asawa nito. Dati daw ay palagi itong nakangiti at masayahin. Walang araw na hindi nito pinaparamdam kay Ma'am Luna kung gaano nito ito kamahal. Ayon pa kay Aling Babot ay talagang mahal na mahal ni Sir ang namayapang asawa. Kaya nga labis tong nasaktan nang mawala si Ma'am Luna. Ang swerte ni Ma'am Luna na wala man ito ay nanatiling pagmamahal ni Sir para sa kanya. Habang pinapakain ko ng almusal ang alaga ko si Marcos ay panay ang pangungulit niya sa akin. Imbis na ako magsubo sa kanya, ay ako pa ang sinusubuan nito. Ang kulit mo naman, paano ka matatapos sa pagkain mo kung hindi ka naman sumusubo? Napapakamot sa ulo kong turan. Luna, natigilan ako nang makita ko si Sir Morphy na nakatingin sa akin na nakaawang panglabi. Tila ba hindi ito makapaniwala? Sir Morphy. Nagulat ako nang lumapit siya sa akin at tumawak sa balikat ko. Siya it again. Motoridad na utos nito. Shit, I told you to say my name again. Halos mapatalon ako sa gulat sa malakas niyang sigaw. Maging si Marcos ay ganun din. Dapat matakot ako dahil sa inaasta niya na hindi ko maintindihan. Pero nang makita kong pagsusumamot pangungulila sa kanyang mga mata, ay parang pinigang puso ko sa labis na sakit. Sa puso ko'y pareho kami ng nararamdaman. Pero bakit? Sir Morphy, halos panas lang nasambit ko habang nakatingin kami sa mata ng isa't isa. Parang sinaksak ang puso ko nang makita ang panunubig ng kanyang mata. Nanginginig din ang labi niya. Bakas ang labis na sakit na para bang ngayon lamang niya pinakawalan. Life is so unfair, right? Why until now I could still hear her voice. At ngayon pa sa ibang tao, binitawan ni Sarang balikat ko tumalikod. Bakit pa siya kasi? Bakit siya pag kinuha ng Diyos sa akin? Daddy! Ang maliit na boses ni Marcos ang nakapagpalingon kay Sir Morphy. Nakaramdam ako ng kirot sa puso na makitang malamig nitong tingin sa anak. Walang salitang sinabi ni Sir Morphy pero sapat ng malamig na tingin nito para mapaiyak ang alaga ko. Sobra akong nasasaktan para kay Marcos. Lalo na ng talikuran nito na sariling ama nang wala man lang bahid na kung anumang emosyon. Momster, hindi po talaga ako love ni Daddy. Umiiyak na nakayakap sa akin ngayon si Marcos habang pinapatahan ko siya. Shh! Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam ko na love ka niya dahil lahat ng magulang ay mahal ang anak nila. May sakit lang kasi ang daddy mo kaya siya ganyan. Kanina ko pa inaalo si Marcos kung ano-ano nang sinasabi kong dahilan para lang wag siyang magtanim ng sama ng loob sa murang isipan at puso niya. Kung love po niya ako, hindi po ba dapat nagpi-play kami? He doesn't even talk to me. Palagi niya akong pinapagalitan kapag nagpupunta po ako sa room niya. Is he mad because I was born po ba? Marcos, wag mo sabihin ng bagay na yan. Blessing ka kaya imposibleng galit ang daddy mo dahil pinanganak ka. Huwag mo nang sasabihin ulit yan ha. Hinawakan kong malit niyang mukha tinitigan siya sa abuhing mata na namanan niya sa kanyang ama. Mahal ka niya. Palagi mong tatandaan yan. Momster, I'm grateful po kasi dumating ka. Feeling ko po may mommy na ako. Sana po hindi mo ako iiwan ha. I really like you po talaga eh. Napangiti na lamang ako. Lalo nang malambing itong yumakap sa akin. Pakiramdam ko tuloy ay tunay ko siyang anak at ako naman ang kanyang tunay na ina. Hindi ko man siya kadugo ay nasa akin ang kagustuhan na mahalin siya. Hays, pati ang daddy ni Marcos ay gusto ko ding alagaan at mahalin. Tumigil ka nga, Feli. Kastigong utak ko. Kung ano-ano na naman tong iniisip ko. Dapat kong pigilin tong nararamdaman ko dahil masasaktan lang ako. At saka hindi ito tama lalo na't isang pangit na tulad ko. Inubos namin ni Marcos ang isang oras sa paglalaro sa hardin. Panay ang takbo ng alaga ko at ako naman itong habol ng habol sa kanya. Nakakahingal man ay ayos lang dahil nakita ko naman na masaya si Marcos sa paglalaro namin. Pero hindi ako mapalagay. Pakiramdam ko kasi ay merong matang nakamasid sa amin. Naalala ko tuloy ang aninong sinasabi ng alaga ko. Paano kung may multo pala dito sa mansyon? Feli, narito ng merienda nyo. Ani Ate Rose na natatawa pa dahil napapitlag ako sa gulat. Mabilis lang na kumain si Marcos at bumalik na kagad to sa paglalaro.
Samantalang kami ni Ate Rose ay kumakain pa. Nagkwekwentuhan kaming dalawa na mabanggit niyang tungkol sa alaga ko. Hanggang kailan kaya mananatili sa dilim si Morphe dahil sa pangungulila niya kay Luna? Dahil kaya kay Feli ay muling magliwanag ang buhay niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.